Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po kay Sir GR. Ako nga po pala si Marisa. Sana po ay mabasa mo ang kwentong sinend ko sa iyo sa Gmail mo, Kuya GR. Nais ko lang po sanang ibahagi ang karanasang hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. Taga Malay-Balay, Bukidnon po ako at dito mismo nangyari sa akin ang nakakatakot na gabing yon na pinaniniwalaan ng matatanda dito bilang urom. Taong 2021 po noon at madalas umulan sa lugar namin kaya sobrang lamig tuwing gabi. Gawa sa kahoy ang bahay namin at napapalibutan ng kawayan at mga puno ng saging. Dahil brown out noon, maaga sana akong natulog ngunit bigla akong nagising bandang 3:00 ng madaling araw habang tahimik ang buong bahay namin. Pagdilat ko po ng mata, pakiramdam ko agad na parang may nakatingin sa akin mula sa sulok ng kwarto. Susubukan ko sanang bumangon para buksan ang ilaw pero hindi ako makagalaw kahit anong pilit ko. Nanigas buong katawan ko at gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Habang pilit akong gumagalaw, may narinig akong mabigat na paghinga sa tabi mismo ng tenga ko. Unti-unti kong napansin na parang may nakadagan sa dibdib ko kaya halos mawalan ako ng hininga. Nanginginig ako sa sobrang takot habang nakatitig lang sa kisame ng madilim naming kwarto nung mga oras na yon. Dahan-dahan po akong napatingin sa ibabaw ko at doon ko nakita ang maitim na nilalang na nakapatong sa dibdib ko. Sobrang itim niya na parang anino lamang sa dilim. Mahaba ang mga braso nito at wala akong nakitang mata sa mukha niya habang diretsyong nakatitig sa akin ng sobrang lapit sa mukha ko noon. Sinubukan kong magdasal sa isip ko kahit hirap na hirap akong huminga noon. Habang tumatagal, lalo pang bumibigat yung pakiramdam sa dibdib ko. Biglang lumapit yung mukha nung nilalang hanggang halos magkadikit na kami. Naamoy ko yung mabahong amoy niya na parang lupa at nabubulok na kahoy mula sa kagubatan. Bigla niyang binulong sa akin ang mga salitang hindi ko makakalimutan habang buhay. Mahina ngunit napakalalim ng boses niya nang sabihin niyang, "Sumama ka sa akin!" Kasabay noon ay biglang bumukas ng sobrang lakas ang pintuan ng kwarto ko. Dahilan para bigla ring mawala ang maitim na nilalang na nakapatong sa dibdib ko. Pagkagalaw ko ay dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto habang nanginginig sa sobrang nerbiyos at takot. Pagdating ko sa sala ay nagulat agad si nanay nang makita niya akong umiiyak at halos hindi makahinga. "Marisa, bakit? Anong nangyari sa'yo?" Tanong niya habang hawak ang balikat ko. Hindi agad ako nakasagot dahil nanginginig pa buong katawan ko. May tao sa kwarto. May nakadagan sa akin," sabi ko habang hirap huminga. Biglang nag-iba yung itsura ni nanay at dali-dali niyang sinilip yung kwarto ko pero wala na siyang nakita doon. Kinabukasan, ikinwento namin ito sa lolo ko ngunit bigla lamang siyang natahimik. Sinabi niya sa akin na urom daw ang nakita ko at sabi ni lolo ay marami na raw ang namatay dito.